Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Gaano nga ba kalakas ang laban niya dito sa Miss Grand International for 2024? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. Ano nga ba ang mga update na nangyayari ngayon dito sa Miss Grand International 2024? Syempre, nandito sila ngayon sa Pattaya kung saan naman talaga yung mga kandidata ay grabe ang mga eksena. So, binigay nila sa akin yung schedule nila kahapon para makapollow ako kung saan sila next station, yung mga ganon. Ano ba yung mga next na ganap nila? Binigay sa akin yun yesterday. And nakita ko, talagang grabe. Mula umaga hanggang hating gabi ang mga eksena ng mga kandidata. So kung mapapansin mo, talagang pagudan talaga ang labanan. And then today, actually nandyan na sila sa sa Ocean Sky ngayong mga oras na to kasi ang call time nila is start sila gigising ng 4 AM para mag-ayos, tapos aalis sila ng hotel nila ng 6 AM 6 AM para pumunta dyan sa pier. Tapos 7 o'clock nandoon na sila at nagre-rehearse na sila. Ganon. So talagang kung iisipin mo, kagabi natulog sila siguro mga 1 o'clock, gigising ng 4 o'clock at mag-aayos. Dito kasi sa labanan na to, tinitignan talaga yung ano ng kandidata. Yung energy, yung lakas, grabe. Pagkatapos, ang start ng show ay 10 AM and then matatapos sila ng 12. Pagkatapos, babalik sila ng hotel ng mga 1 o'clock. Doon pa lang sila magla-lunch ng 1 o'clock. And then after mag-lunch ay may mga activity pa sila sa gabi. So yon, kaya talagang kawawa yung mga kandidata. Pero siguro after lunch, ayun, pwede na silang matulog muna, magpahinga kasi dinner nila ay gabi pa naman. So yon. So, kamusta naman si CJ Opiasa? Alam niyo, sa totoo lang, syempre ang pinapanalangin ko kay CJ yung health niya. Kasi syempre, wala pang pahinga si CJ after ng manalo niya ng Miss Grand Philippines. Kung iisipin mo, ang haba ng eksena, di ba? Tapos plus tuloy-tuloy yung pagpunta niya dito sa Thailand at talagang walang rest. Pero in fairness kay CJ hindi mo makitaan talaga ng napapagod. Talaga yung energy niya consistent no? So sabi ko nga sana magtuloy-tuloy ito hanggang sa coronation night. So ayun, nakakaloka kung iisipin mo kasi kawawa naman talaga yung kandidata natin. At nakakatuwa kasi si CJ lumalaban talaga ng bonggang-bongga. Yun ang maganda kay CJ Opiasa, talagang palaban talaga siya. So ano ba yung inaasahan ko sa kanya? Ang inaasahan ko sa kanya, syempre may mga paandar, pasabog, lalo na pagdating sa national costume, sa evening gown, sa preliminary competition. Ayun, may mga pasabog talaga yan. So expect natin yon. Ano ba ang mararating ni CJ Opiasa dito? So ayan, nakikita ko sa social media, na-excite ang lahat para kay CJ Opiasa. Laman si CJ Opiasa ng social media, lalo na pagdating sa atin sa Pilipinas na talagang grabe pinagkakaguluhan. Pero guys, paalala ko lang, kalma lang. Kasi syempre hindi pa natin alam kung ano ba talaga ang mga eksena pang magaganap. Plus nandoon, siya ba talaga yung napipisal na manalo ng Miss Grand International ngayong taon na to? Kung pag-uusapan, pinagpipilian, I think yes, pinagpipilian. Isa sa mga pinagpipilian. Pero guys, syempre, hindi lang naman si CJ ang kandidata. Madami din kandidata na talaga nagpapaandar o may eksena. So, day by day, may mga pasabog,
So, syempre, kalma-kalma lang tayo. Ando doon tayo na maganda ang performance na pinapakita ni CJ Opiasa, pero tulad nga nasabi ko, paalala lang, i-enjoy lang natin to. Huwag masyadong mag-expect, huwag mag-expect, lalo na dito sa Miss Grand kasi hindi natin alam, di ba? So, yon. So, kung ibibigay sa atin, maraming salamat. Kung hindi naman, wala tayong magagawa, i-enjoy na lang natin, di ba? So, ang importante, si CJ Opiasa, ginagawa niya yung kakayahan niya, ginagawa niya yung makakaya niya, ibinibigay niya yung best niya, di ba? Yan yung mga importante. At least nakikita natin kay CJ Opiasa yung effort, nakikita natin kay CJ Opiasa yung mga paandar niya, yung mga eksena niya na talaga namang pinag-iigihan niya. So yun yung tignan natin sa part na yon at suportahan natin. Ayun yung importante. Support lang tayo sa kanya at ilaban lang, ipanalangin, di ba? So yun. So, walang kasiguraduhan. Pero nakakatuwang isipin, nako, si CJ ay isa sa mga nakikita natin na talagang pinagpipilian para manalo ng Miss Grand. Pero hindi natin sigurado kung ibibigay nga ba sa atin, di ba? So, yun. So, mas maganda na yung magulat na lang tayo na parang, oh my gosh, eto na, naibigay na yung Golden Crown. Kung ako yung tatanungin mo, syempre deserve ni CJ Opiasa talaga. Kasi noon niya pa dream to, way back noong lumalaban siya sa Binibining Pilipinas at gusto niyang corona na makuha ay Miss Grand, di ba? Tapos hindi napunta sa kanya, nag-first runner-up siya sa Miss Universe Philippines and then ngayon nandito siya. So ngayon malay natin, di ba? So basta prepared lang siya sa lahat ng aspeto and then tignan natin. Ang hirap kasi guys mag-expect. Alam niyo yun, mahirap umasa. Huwag tayong umasa. Mas maganda na yung magugulat na lang tayo at masusurprise ng bonggang-bongga. Kasi tulad nga na sinabi ko, walang kasiguraduhan sa laban na to, maraming kandidata. Pero kung akong tatanungin mo, analysis ko, siguro pinakamalayo niyang mararating top 5. Top 5, I think, kayang-kaya ni CJ Opiasa. Ako ha, the first, top 20 yan, di ba? Siguro papasok yan sa top 20, 100%. Di ba? So, walang duda. Tapos pangalawa, I think, kung ibibigay sa kanya yung yung top 10, may corona na yon kasi top 10 ang pipiliin nila para sa crown. So magiging happy na ako doon. Kasi at least, di ba? Pero kung kaya pa ni CJ mag top 5, mas maganda. Kasi para maibalik natin yung mga runners up noon na nakukuha natin dito sa Miss Grand. Kasi ayan nga, di ba? Sila Parulcia, sila Clancy, di ba? Sila Nicole Cordobes and Samantha Bernardo na magaganda talaga yung mga naging placement. Yung mga caliber kasi na ganito, talagang alam mo yon, pumapalo talaga sa top 5 and I hope na isa siya sa mga napipisil o talagang mailalagay sa top 5. So yon, pag nailagay siya sa top 5, I think happy na ako doon kasi deserve niya yon more than do sa top 10. Oo, sa ipinapakita ni CJ, sa pagod, hirap, lahat, everything, deserve niya yung makatungkol talaga sa top 5. Ngayon, kung ibibigay yung corona, bonus na lang yan. Pero ayoko kasi mag-expect. I want, pero ayoko mag-expect. Ayoko umasa kasi baka mamaya ma-hurt tayo. Mahirap kasi ilagay natin sa utak natin na corona to, tapos ang ending nga, di ba? So mas maganda na siguro pinakamalayo na yung top 5 and then bahala na ang Diyos kung ipagkakaloob sa atin o hindi. Ngayon, magaganap ang swimsuit competition nila. So, for sure, magpapakitang gilas yan. Pero ayokong ma-overwhelm. Ayokong ma-excite. Gusto ko pag nakita ko na ayun na, di ba? Kasi syempre, hindi lang naman talaga si CJ ang kandidata. Lahat syempre, lumalaban. So, i-ano din natin yun, i-consider din natin yun. Pero, i-credit natin yung mga hirap pagod ni CJ na talaga namang kudos naman kay CJ. Binibigay naman niya talaga yung best niya. At malaki yung tiwala ko kay CJ na talaga makikipagbardagulan niya,
bonggahan yan, makikipagsabayan yan. So, yon ang hintayin natin sa mga magiging eksena dito ni CJ Opiasa sa laban niya dito sa Miss Grand. O, di ba? So, yun guys, so support lang and then kalmado lang. Huwag masyadong ma-excite and tignan natin kung ano ang ipapakita ni CJ sa laban niya dito sa Miss Grand International. Maraming magaganda guys. Isa na dyan silang Myanmar, Spain, ayan. India, ayan. Titignan din niya for sure. Tapos Colombia, yes. Sino pa ba? Diyos ko, si Peru. Iba din syempre yung beauty ni Peru. Ang dami, madami sila, hindi lang 5 hindi lang 10 Umaabot sila ng 20 guys, sa totoo lang. Anyway, basta magtiwala at laban lang. Diba? So, kaya natin yung Pilipinas, pero kalma lang. Huwag masyadong ma-excite, huwag masyadong ma-overwhelm. Paalala lang sa inyo, marami silang lumalaban. So, ilagay lang natin yung sarili natin na huwag mag-expect masyado para walang expectation, walang disappointment. Diba? So, yan kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.